Alam mo na yung sikreto ko. Buhay pa yung mama mo. Bakit mo sinabing patay na siya? Dahil galit ako sa kanya. Pinatay ng mami ko. Yung daddy ko. I'm sorry. I'm sorry. Years old na ako na. Bakit sa'yo pinagsasama? Nakita ko yung nangyari. Sobrang daming dugo. Pinatay ng mami ko yung daddy ko. Paano ko sasabihin sa iba yun? Paano ko ipapaliwanag yun? Kaya pinilit ko magsinungaling na lang. Sabihin na patay na yung mami ko. Kasi malaman nila yung pangit na history ng pamilya. Silver, naiintindihan kita. Pero ngayon alam mo na. Tatanggap ko pa ba ako? Oo naman. Walang magbabago sa atin. For one thing, si Mama nakulong din, di ba? Remember? Pero hindi dahil pinatay niya yung dad mo. Whatever. Ang importante, meron tayong shared experiences. Mas maiintindihan natin yung isa't isa. You can open up to me about these things. Hindi kita i-abandon. Never. Okay? Xavier, ang pinaka-importante, your secrets are safe with me. Princess! What have you done? Baby, hindi ko alam. Iniwan ko lang naman to saglit eh. Ano na yan? Paano mo ihatid yan sa client? Gosh, masisiraan tayo sa client. Ang tagal ng suki ni na Mommy at ni Tita Mimi yan. Sana naman kasi nag-iingat ka. Paano na yan? I'm sorry, Libby. Princess, bababawasan ng sales yung shop dahil sa kapabayaan mo. What's going on here? Teka, ano nangyari dyan? Xavier, nandito ka na pala. Ano nangyari dyan? Iniwan ko kasi yung mga damit eh. Natumba tuloy na dumihan lahat ng damit. Kailangan na yan ng client today. Gagamitin sana para sa photoshoot ng stylist. Yung customer ni na Mami. Pero paano? Itutulungan natin. Ha? Paano? Magkakilalang laundry shop si Lolo Julio. Pwede kong ipakausap sa kanya para unahin ang mga to. At mahabol yung sa client nyo. Talaga, Xavier? Oo naman. Isang tawag ko lang yun. Kaya huwag ka na mag-alala, ha? Salamat, Xavier ah. Tatawagan ko lang yung client. Sabihin ko na madadali na lang ng 1 oras. Xavier, di ba may lakad pa tayo? Libby, alangan naman pabayaan natin to. Company niyo yung magsasuffer pag hindi tayo kumilos ngayon. Pero paano yung date natin? Pwede naman bukas na lang yun. Ayusin na muna natin to. Xavier, salamat ulit ah. Kanina hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nakakahiya kasi kina Ma'am Charlene at Miss Mimi eh. Wala yun. Gusto rin talaga kita matulungan. Kaya huwag ka na mag-alala. Salamat ulit.
Alam mo yun, yung feeling na nag-scheme ka pero bumabalik sa'yo yung sakit. Alam, pinag-iisipan ko kung tama ba tong ginawa kong magbait-baitan ako eh. Ano ka ba? Ngayon, mas may control ka sa sitwasyon, di ba? Yeah, in a way. Pero mas napapalapit naman si Princess sa si Xavier eh. Dapat may gawin ka. How? E di sirain mo sila. Ano ba yung isang bagay na ikakagalit ni Xavier na pwede niyang isisi kay Princess? Think of something big. Think of something grand. The bigger the sin, the harder to forgive. Alam mo na yung sekreto ko. Bakit po sinabing patay na siya? Dahil galit ako sa kanya. Pinatay ng mami ko, yung daddy ko. Paano ko ipapaliwanag yun? Kaya pinilit ko magsinungaling na lang. Basta malaman nila yung pangit na history ng pamilya ko. Pero kung gagawin ko yun, masasaktan ko si Xavier. Ganun talaga. Kailangan mo magsakripisyo. If you want to keep your man, kailangan mo maging strong. Kailangan mo mag-focus. Isipin mo lahat ng ginagawa mo ngayon. Maganda magiging kapalit para sa relasyon niyo ni Xavier. Princess! Sa Saturday na yung birthday party ni Xavier, I want you to be there. Talaga? Invited ako? Oo naman! Bakit naman hindi? Kaibigan ka rin ni Xavier. And I'm sure matutuwa siya kapag nandun ka rin. Ako, salamat ha. Sobrang na-appreciate ko to. Ako yung nag-organize ng buong party. Simple lang naman, pero gusto ko sana maging very special at memorable yung araw na yun para kay Xavier. Oo naman. Ang problema nga lang, marami kasing baggage sa buhay sa Xavier. Kaya kahit gusto niyang maging masaya, hindi niya magawa. Parang napansin ko nga rin yun sa kanya eh. Parang may lungkot siya na di ko mapaliwanag kung ano. Lumaki kasi siyang walang nanay. Oo nga, pareho kami na nawalan agad ng nanay. Hindi naman ganun yung sitwasyon ni Xavier. Hindi siya namatayan ng nanay. Ang totoo nga, buhay pa. Kaso, ayun, nakakulong. Nakakulong? Bakit daw? Hindi niya nasabi sa akin kung bakit eh. Pero alam mo, ramdam ko na gustong-gusto niya na makasama yung mama niya. Kaso ayun nga, nakakulong sa district jail. Kawawa naman si Xavier. Kaya nga gusto ko siyang mapasaya sa birthday niya. Kahit simpleng video greeting lang from his mom. Parang surprise. Kaso hindi ko alam kung paano. Teka, baka naman may paraan. What do you mean? Lumaki nga ako sa loob ng kulungan din, di ba? Kasi supervisor jail guard yung tatay ko. Baka naman may mga connection siya. Di ba bawal yung cellphone sa loob ng kulungan? Paano kaya makakakuha ng video greeting ng mommy ni Xavier? Kaya nga kami ng bahala ni tatay. Huwag mo na isipin. Naku, Princess, thank you so much! Napakalaking bagay na matupad natin yung isa sa mga wish niya. Okay? I'm sure masasurprise siya sa birthday niya. This will be the greatest gift na pwede nating mabigay sa kanya. Oo nga, na-imagine ko na nga eh. Hirap pa naman lumaki ng walang nanay. Sigurado ako matutuwa si Xavier nito. Masaya ako na. Part ako ng sorpresa na to para sa kanya. Princess, sa'yo na ba yung video? Ay, oo. Ito. Good. Halika, sasama na kita para mapalabas na yung video. Sige, sige. Paano? Mauna na rin ako, ha? Sige. Salamat sa pag-atid sa akin, ha? Wala yun. Basta tawag ka lang pag may kailangan ka. Sige. Pasok na ako, ha? Ingat pa uwi. Ikaw din. Here it is! Happy birthday
your candle and make a wish, babe. Thank you sa inyong lahat. Happy birthday, anak. Alam mo, masaya ako dahil nagpapasalamat ako at kahit paano, naging bahagi ako ng birthday party mo. Anak, mahal na mahal kita. Alam mo, araw-araw nagdadasal ako. Sana makalaya na ako. Sana magkasama na tayo. At sana mapatawad mo na ako. Alam ko sa puso mo na kinikilala mo pa rin akong nanay mo. At alam ko balang araw maiintindihan mo kung bakit ko napatay ang tatay mo. Xavier, mahal na mahal kita. Stop that video! Buhay pa yung nanay ni Xavier? Akala ko patay na parehas ng parents niya. At inmate pa. Oh my gosh, pinatay yung papa niya. Sino may gawa nito? Sino? Paano mo nagawa sa akin to? Pinahiya mo ako! Xavier, sandali! Apo! Xavier! Sandali! Apo, sandali! Xavier! Kapal ng mukha niya, Lo! Kapal ng mukha niya magpakita at umakto na para bang walang nangyari. Kapal ng mukha niya na umasta na para bang normal na parte siya ng buhay ko. I will get to the bottom of this. Doesn't matter, Lo. Sinira niya na yung gabing to. Dapat masaya lang to. Pero ano pa bang asahan ko sa ina kong kriminal? Sa ina ko mamamatay tao. Kailangan ko nalang tanggapin ang taong yun. Hanap lagi ng pagkakataon para sirain at kuloyin ang buhay ko.